Splat Communications. For reliable, accurate, and timely information that sticks. Sinong gusto ng t-shirt ni BP Sara? Yan. Yan. Oh, yan. Sinong gusto nito? Oh. Sino ang gusto ng ganitong t-shirt? Yan. Gusto niyo to? Alam niyo ka nang mainam dito? Warakin. Ay mang-asar at mang-away. Hindi ka mawala. Ang ina, makapal din yung oh. Ito? Lahat ng post ay pinupunta papaglaki sila. Kasi makinabang ang iba dito. Warakin na lang. Pangit sila. Basura! Basahan! Ina mo. Yan. Walang Duterte! Masaya at magsusulputan. Ano ba ang Duterte ninyo? Basahan? Basahan inutil. Saan nyo? Iisa-isahin ko lahat ng mga damit dito na ginamit namin nung campaign kay Sara at kay Digong. Pagpupunitin ko yan. Ako, nung panahon ni Pangulong Duterte, pinakita ko ang solido ko sa kanya. Pinakita ko ang todo suporta, todo depensa dahil sa ngalan na binabayaran nyo ako nung panahon na yan. Tinagtad ako ng mga kaso ng kabilaan, pero nung panahon ninyo, hindi nyo naman ako pinabayaan. Hindi nyo ako inilaglag. Hindi nyo ako hinayaan na maublo. May inaresto man ako, pero hindi nyo ako pinayagan na ipasok sa loob ng kulungan. Bagkos, pinoprotektahan nyo ako noon. Now, nung kayo'y nawala sa poder, pag sinasabi ko sa inyo sa mga text, Sir, may ganito kami ngayon, ganitong activity sa court, wala kayong reply. Kaya kung ikaw meron kang delikadesa, Vice President, ito, nakakarekta naman ako kay BP Sara. Hindi ko na siya tinetext nung mulang inaatake ko sila. Alam mo, ma'am, kung meron ka pang delikadesa, mag-resign ka na sa DepEd. Huwag kang makipagplastikan na dyan. Lumayas ka na sa administrasyon na to. Good day, ladies and gentlemen. Rosa here of Splat Communications. Our video for today is a reaction video to the latest vlog of Cap Nino Barsaga as he vents his ire on his t-shirt with the image of Vice President Sara Duterte stating that the Vice President should resign from her cabinet post on the administration of Ferdinand Marcos Jr. He has some revelations to share. He also stated he was a paid vlogger of the Dutertes and this only brought bad luck to his life with the cases filed against him while defending the former president at that time. He said the former administration helped him not to be incarcerated in the cases, but once out of power, they started to ignore him. But before we start, let us put some context. For those of you who may not be familiar with Cap Nino Barsaga, he is a self-confessed insider vlogger of FPRRD, so he is quite credible with regards to the knowledge he shares. He is hard-hitting Vitian political blogger who started during the term of former President Gloria Macapagal Arroyo. He does not monetize his social media platforms and has posed a challenge to other vloggers and influencers that he will delete his social media account if they delete theirs. To our view, Cap Nino is a nationalist who supports the sitting president and its administration. We are not going to judge him based on his sexual preference as well as some of his antics in cross-dressing because we believe it does not diminish the intrinsic value of his content. We leave that up to him as his freedom of choice and expression. That being said, before we start, can we make an appeal to everyone to please subscribe and follow? Please don't skip ads and please support our channel membership. Thank you. We shall immediately commence after our shout-outs and full channel intro. Thank you. Hello everyone, welcome to Splat Communications.
your channel for reliable, relevant, and accurate information regarding sports, surveys, statistics, science, politics, people, lifestyle, arts, travel, and technology. Kanino daw napupunta ang pera? Kay Eddie. Sino si Eddie? Wala ka na ba ibang argumento maisip sa utak mo? Tumindig kayo! Yung ganito, Tinitiyak ko, meron ding titindig sa tabi nyo. At para lalang sigurado? Ano pangalan niyo ulit? Rastaman, yo. Half human, half zombie. What you gonna do? What you gonna do with a big butt, wiggle, wiggle, wiggle. Shoutouts: Agustin Galardo, Estela Rosal, Diosdado Canonigo, Leonardo Manansala, Jovito Garcia, Bo Cap, Joey Pedernal, Freedom of Life, Daro Quirino, Jacobo Morito, Efren Catubay, Wilfredo Diguangco, Dante James, Taxi, Julie Brand, Leti Rebujo, Rolando Matthew, Sonia Bautista, Marian Carbon, Milagros Basa, Manuel Angeles, Anthony De Los Reyes, Ramon Ramos, Jeneline Lensing, Ferry Coy. tama naman yung sinabi ni First Lady. Alam mo, ang panawagan ng rallying yan ay pagbibitaw, pinagre-resign, ang katamdim mo, ang pangulo mo, aatin ka, dadalo ka sa panawagan. Iyan ang ginawa ni BP Sara. Kaya, kung ano man ang saloobin ng ating First Lady, hindi natin masisisi. Asawa siya eh. Di ba? Hindi naman siya girlfriend. Hindi naman siya kung ano lamang, hindi lang siya isang empleyado ni BBM. Siya ay asawa, ina siya ng mga anak ni BBM. Di ba? Asawa siya eh. Now, normal na masaktan ang kagaya ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Bili mo yung tatay ng Vice President, kung ano-ano mga pasaring, bangag, adik. Tapos tatawa-tawa lamang. Wala man lang depensa yung Vice President sa Pangulo niya. Anong ginagawa niya? Naghahantay lang siya na may mangyaring hindi maganda sa Pangulo at siya na ang papalit. Di ba nakakaya pag ganun? Balikan nyo ito mga kaibigan. Noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ni dating Vice President Leni Robredo, may narinig ba tayo kay Leni Robredo na siya ay sumasama sa mga rally na panawagan resign Duterte? Di ba wala? Kumukontra si Leni Robredo kay Duterte. Pero wala tayong nabalitaan. Ako bilang DTS, noong panahon ni Pangulong Duterte, hindi ko na-monitor at wala akong nabalitaan na nananawagan na sumama si Leni Robredo sa panawagan ng Duterte Resign Movement. Wala. At take note, ang sabi pa dati ni dating presidential spokesperson, Harry Roque, na sinabihan daw di umano sila ni BP Sara na huwag kayong umalis, huwag yung palisin ng mga tao sa Loton. Pabayaan yung dumami ng dumami. Anong ibig sabihin nun? Lulusob kayo ng Malacanang? Aatake kayo ng Malacanang? Para kayong atat? Atat ba kayong makabalik sa kapangyarihan? Atat ba kayong makabalik sa puder? Ito nga, may nagme-message niya sa akin eh. Hindi ko napapangalanan. Tauhan ng isang senador. Ha? Bakit? Ang sinit niya pa sa... Wala naman siya kinapsyon sa akin. Wala naman siya final na right message. Sinit niya lang sa akin ng isang video na ginawa niyang picture na kung saan nandoon yung mukha ni dating Pangulong Duterte na siguro hindi niya masabi bakit mo binasag yan, bakit mo winasak, bakit mo inano. Hindi niya lang masabi siguro sa caption. Now, nung isang araw, may kausap din ako. Kaibigan din ito, malapit dito kay dating Pangulong Duterte. Ninyo, lanti ka talaga? Natawa ako sa'yo, nagulat ako sa'yo sa ginawa mo na pagbasag doon sa ribulto ni Digong na madalas pag may live ka, katabi mo yon. Sagot ko, bakit boss? May batas bang pinagbabawal yan? Mayroon ba tayong batas
Alam niyo mga kaibigan, 2020-21 pa lamang, nagpe-prepare na kami sa Cordillera para sa tinatawag na Run Sararan. Noon, yan ang sinisigaw ko. Run Sararan for President. But, pinili niyang pagka-Vice President, I will respect. Pero, sa pagkakataon na ito mga kaibigan, alam nyo, blessing in disguise eh. Blessing in disguise, habang tumatagal si VP Sara, ipinapakita niya kung sino siya. Ipinapakita niya kung anong meron siya. Kung siya ba'y mapagkatiwalaan bilang kapartido. Unang-una, may narinig ba tayo kay VP Sara na ipinagtanggol niya si Pangulong Marcos? May narinig ba tayo sa kanya na dinipensahan niya si Pangulong Marcos? Nakapartido niya? Wala tayong narinig. Alam niyo guys, meron akong isang mga kaibigan na general. Yung isa, retirado na, yung mga aktibo. May mga nag-PPM sa akin nyo. Ingat ka kay dating Pangulong Duterte. Nagagalit sila sa iyo ngayon dahil sa ginagawa mo na pag-atake sa kanila na todo depensa mo sa administrasyon. Alam niyo doon sa mga kaano, ako, nung panahon ni Pangulong Duterte, pinakita ko ang solido ko sa kanya. Pinakita ko ang todo suporta, todo depensa dahil sa ngalan na binabayaran niyo ako nung panahon na yan. Tinagtad ako ng mga kaso ng kabilaan, pero nung panahon ninyo, hindi niyo naman ako pinabayaan. Hindi niyo ako inilaglag. Hindi niyo ako hinayaan na maublo. May inaresto man ako, pero hindi niyo ako pinayagan na ipasok sa loob ng kulungan. Bagkos, pinoprotektahan niyo ako noon. Now, nung kayo'y nawala sa poder, pag sinasabi ko sa inyo sa mga text, sir, may ganito kami ngayon, ganitong activity sa court, wala kayong reply. Hindi nyo na matulungan. Di ba? Ngayon, okay lang yan. Okay lang yan. Kasi nga, kayad nyo ako nung panahon nyo eh. Ngayon, yung mga defender ni dating Pangulong Duterte, meron ba lakas loob dyan na umaamin na vlogger na bayaran kayo? Wala. Kasi nga, takot kayo. Di ba? Takot kayo na umamin na bayad kayo. Di ba? Kung sino ang nagbabigay sa atin ng pera sa mga ATM natin, maglabasan tayo. Hindi nyo kinakaka. Kasi, pag chinek background yung taong nagpapadala sa atin ng pera, konektado sa Malacanang. Di ba? Huwag tayong magpaka-impokrito. Ha? Ito, one time na-arresto ko sa kasong cyber libel. 8 counts. Plus 1 wiretapping. Bali 9 counts yun. Anong year to? 2021. December ito. Itong nangyaring pag-arresto sa akin sa Baguio din. PNP Nagilian ang umarso sa akin. Kabilaan na sinong general, sinong Malacanang official ang tumatawag doon sa station commander na huwag akong ilabas sa social media, huwag akong ilabas sa kahit anong news yung pag-aresto sa akin doon. Iilang tao lamang ang nakakaalam ng kasong yon na mga piling-piling kaibigan ko ang pinagsabi ako na nakadetain ako doon. Eksaktong December 23, pinarelease nyo ako bago mag-disperas ang Christmas. Isang sekretary, isang opisyal ng gobyerno, tawagin na lang natin na Martin. Hindi na yun. May text message na nagpadala sa akin ng 100,000 piso. 100,000 through ATM ko. Bank account. May taga-DOJ pang pumunta sa akin doon na abogado. May tauhan pa lang isang undersecretary na pinapuntahan pa ako mula Manila to Baguio. Naka-record yan doon sa station. Kaya sabi ko, pag ganyan kayo, mag-iingay na lang tayo. Magpapasko na to nasa station ako. Oh. Ayun, napilitan silang iparilis ako. Yan, si Byron, nung time na yun, nasa Boracay siya. Sabi ko, kulitin mo sila, boss. Tangina, magpapasko, nandilito ako sa loob. Ayun, kakukulit ko kila Banat Bay. Tinawag-tawagan ko sino-sino. May kuputang ina pag ganyan, mag-atungal na lang tayo. Sabi ko nga kay Byron, tangina Byron, kung sa akin ginagawa ito, sa'yo hindi magagawa ito, gagawin din sa'yo to. Eh, nag-isip-isip si Kupal. Sinong gusto ng t-shirt ni VP Sara? Yan. Oh, yan. Sinong gusto nito? Oh. Sino ang gusto ng ganitong t-shirt? Yan. Gusto niyo to? Ibibigay ko sa inyo kung gusto ninyo. Gusto niyo ba to? Sandali lang, ha? Alam niyo, guys, pag ako sumuporta sa isang personalidad, pinag-iisipan kong munang mabuti. Pinag-iisipan ko, ito ba'y karapat-dapat na suportahan, tulungan? At dapat ko ba itong i-campaign? Alam nyo,
nakakairita na yung nangyayari sa ating bayan. Yung mga gustong gumulo, gustong pag-away-awayin lang tayo. Alam nyo, kasi ipamigay ko itong damit na ito. Ganitong damit. Mas mainam na lang. Alam nyo ka na mainam dito? Warakit, kinakila ninyo. Ha? Ay mang asar at makawa. Dito mawaran. Ang ina, makapal din yung ano oh. Ito. Lahat ng post ay pinupuna, papanglaki sila. Kasi makinaba ng iba dito. Warakin na lang ang putang ina mo. Ayop ka. Mas pangit sila. Basura. Basahan. Ina mo. Yan. Walang Duterte. Kung kinakila ninyo. Yan. Basahan. Kinakila mo. Kinakila nyo. Ito ba ang Duterte ninyo? Basahan? Ha? Basahan inutil. Ulaan nyo. Iisa-isahin ko lahat ng mga damit dito na ginamit namin nung campaign kay Sara at kay Digong. Pagpupulitin ko yan. Kasi pamigay ko, gawin kong basahan, wawaraking ko yan. Tangina ninyo. Tama na ang kaletsihan nyo, tama na ang kadramahan ninyo. Ha? Bigyan nyo ng katahimikan ang bansang Pilipinas. Pinagwawatak-watak nyo lang. Minsan lang nagsalita ang isang Lisa Araneta Marcos. Bilang magulang, bilang ina, nilabas niya ang kanyang saloobin. Kaya kung ikaw meron kang delikadesa, Vice President, ito, nakakarekta naman ako kay BP Sara. Hindi ko na siya tinetext nung mulang inaatake ko sila. Alam mo, ma'am, kung meron ka pang delikadesa, mag-resign ka na sa DepEd. Ha? Huwag kang makipag-plastika na dyan. Lumayas ka na sa administrasyon na to. Ha? Pabayaan mo kung sino ang pipiliin ni BBBM. Huwag kang kapituko sa DepEd. Ha? Lumayas ka na dyan. Hindi ka kailangan sa DepEd, madam. Ha? Alam ko, mas may magagawa. Alam nyo, kahit dati galit ako kay BP Sar, kay BP Lenny, pero nakikita ko siya ngayon, tahimik. Nakikipag-cooperate. Sumusuporta sa administrasyon na to. Ha? Pero yun yung sinabi pa nga di dating Pangulong Duterte, hindi ako galit. Hindi ako oposisyon sa mga Marcos. Hindi daw siya kaaway ng mga Marcos. Pero ano yung mga pinagsasabi mo nung mga past day, nung mga past month, past year, na puro hindi makain, hindi katanggap-tanggap ang mga pinagsasabi mo. Tapos sasabihin mo nung isang araw, hindi ka oposisyon, hindi ka kaletsihan. Ha? Sasabihin mo, hindi ka galit, hindi ka oposisyon ng mga Marcos, pero yung ginagawa mo, daig mo pa ang oposisyon. Ha? Manang-mana ka nga talaga, isang mana kayong mga magpamilya kayo. Ha? Nakakahiya kayong mag-ama. Ha? Tapos sasabihin nyo, hindi kayo oposisyon, pero yung ginagawa nyo sa pamilya Marcos, hindi makain, puro paninira. Tapos yung anak, kung ano nung pinagsasabi ng mayor nung Davao, tapos may lakas loob pa magsabi yung ama na hindi raw sila oposisyon. Yung mga tangat bobo, siging udyok kay dating Pangulong Duterte na para kung magalit at tuwang-tuwang mga animal. Ha? Kaya doon kung ano man ang mga nasa loobin na nailabas ni First Lady Lisa, normal yan sa isang ina normal yan sa isang magulang, at normal yan bilang isang asawa na katulad niya. Masasaktan siya Before our commentary, may we request to all our dear subscribers and followers to please support our channel membership. By being a member, you would have access to a lot of perks and exclusive information, one-on-one consultations, and a lot more. Thank you. Maraming salamat pa. There you go, another very informative revelations from Cap Nino Barsaga. He admits he was a paid vlogger during the Duterte administration. He was protected and aided in the cases filed against him but was left out to fend for himself after the Marcos Jr. administration came to power. He mentioned a cabinet secretary named Martin who allegedly sent him 100,000 pesos while he was detained in Naguilan police station. In all of these revelations, his declarations are believable because he has the evidence to prove it. Unlike the DDS vloggers now who are peddlers of fake news. For us, we believe that Cap Nino Barsaga is very credible. These DDS supporters cannot refute his statements head-on. Thank you, Partner Rosa. Kanino po kayo maniniwala? Sa mga DDS vloggers ngayon na panay fake news ang ipinakalat,
o sa isang Kap Niño Barsaga na dating nasa loob mismo ng kampo ni dating Pangulong Duterte na binayaran, pirotektahan at nagsilbi sa loob mismo ng kampo ni dating Pangulong Duterte na hindi natatakot maglanad ng katotohanan at may sapat na ebidensya upang mabakupan ang kanyang mga inihahayag. Ano po ang masasabi niyo rito? Maari lamang po na ihayag ang inyong saloobin sa ating comment section. Dito na po natatapos ang ating video. Sa ngalan po ng buong Splat Communications team, maraming salamat po. Hanggang sa susunod. Stay safe. We na out. Bye.